Kamusta mga kasaliksik? Maraming mga pagkain sa mundo ang kaya nating kainin. Pero sa China, may mga putahe na hindi basta-basta matanggap ng paramihan. Kaya mula sa creamy sea urchin na hinaluan ng itlog sa baybayin ng Fujian, hanggang sa silkworms at scorpions na ginawang street food sa libu-libong taon ng kasaysayan, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang pagkaing kinagigiliwan sa China. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Sea Urchin Delight. Isa ito sa pinakanatatanging kombinasyon ng pagkain sa baybayin ng China. Ang creamy na sea urchin roe na sinamahan ng malambot na steamed egg custard. Sa unang tingin, parang hindi ito bagay. Pero sa bawat subo ay mararamdaman mong para kang nasa kalagitnaan ng dagat, habang yakap ng malamig na hangin. Ang sea urchin na may alat at creamy na lasa ay madalas ihain direkta sa loob ng tinik-tinik nitong shell. Sa ibabaw nito, nilalagyan pa ng tinadtad na scallions para sa dagdag aroma at kulay. Kasama ng steamed egg custard na sobrang pino at halos natunaw sa bibig, nabubuo ang perpektong timpla ng alat at init. Pinaniniwalaang nakakapagpalakas ng katawan ang dish na ito at puno ng nutrients. Ngunit hindi madaling kuhanin ang sea urchin. Manu-manong sinisisi dito mula sa mga batong reef ng South China Sea. Kaya naman ang bawat plato nito ay hindi lang basta pagkain, kundi isang patunay ng tiyaga ng mga mangingisda at galing ng mga chef. Number 9. Dog Meat Debate. Sa ilang parte ng China, lalo na tuwing taglamig, nananatili pa ring tradisyon ang pagkain ng aso. Para sa mga lokal sa Yunnan, Guangxi at Guangdong, isa itong paniniwala na nakakapagpainit ng katawan at nagpapalakas. Sa bawat kagat daw ng luto mula sa karne ng aso, parang binabalikan ang sinaunang paniniwala na ito ay isang pagkain ng lakas at panlaban sa lamig. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon. Ang Yulin Dog Meat Festival na ginaganap taon-taon ay naging sentro ng pandaigdigang kontrobersiya. Dito, libu-libong aso ang pinapatay at niluluto na para sa ilan ay isang selebrasyon ng lokal na kultura. Ngunit para naman sa mga animal rights activists, ito ay isang malupit at hindi makataong tradisyon. Sa panahon ngayon na tumataas na ang kamalayan tungkol sa karapatan ng hayop, lalo itong pinagtatalunan sa social media at mga rally. Ang pagkain ng aso sa China ay hindi na lang simpleng issue ng panlasa, kundi nagiging simbolo ng tunggalian ng makaluma at makabago. Number 8. Shark Fin Soup. Isang beses itinuturing na pagkain ng mga hari at reyna, ang shark fin soup ay simbolo noon ng kapangyarihan at karangalan sa mga handaan sa China. Mula pa noong Ming Dynasty, ito na ang bida sa mga kasalan, state banquet at okasyong pangpolitika. Kahit si Queen Elizabeth II ay inalok ng sopas na ito sa isang royal state visit sa Hong Kong. Ngunit ang nakakagulat, halos wala itong lasa. Ang hinahanap ng mga tao ay ang texture, parang gelatin na hinihigop ang lasa ng manok sa sabaw. Ngunit sa likod ng prestihiyosong sopas na ito ay ang madugong katotohanan. Milyon-milyong pating ang pinapatay taon-taon. Sa proseso ng finning, tinatanggal ang palikpik habang buhay ang pating at itinatapon pabalik sa dagat para mamatay. Halos 1/3 ng lahat ng open ocean sharks ay nasa panganib ng extinction. Dahil dito, unti-unti nang binabago ng mga kabataan sa China ang pananaw nila sa sopas na ito. Mula sa tradisyong pinapahalagahan, nagiging simbolo ito ng isang luho na hindi na katanggap-tanggap sa makabagong panahon. Number 7. Bird's Nest Soup. Sopas na pangmayaman. Ito na siguro ang pinakaliteral. Ang bird's nest soup ay gawa sa pinatigas na laway ng swiftlet bird na kinokolekta mula sa madidilim at matatarik na kuweba.
Sa sobrang hirap kunin, pwedeng umabot ng thousands of dollars ang presyo kada pound. Noong araw, emperors lang ang may pribilehiyong kumain nito. Pero hanggang ngayon, sikat pa rin ito sa mga gustong tumikim ng kakaibang luxury. Pinaniniwalaan kasing nakakapagpabata, nakakadagdag ng energy, at nagpapahaba ng buhay ang sopas na ito. Pag niluto, parang jelly ang texture nito. Malambot at may konting tamis, kadalasang hinalo sa sabaw ng manok. Ngunit higit sa lasa, ang tunay na halaga ng sopas ay nasa kasaysayan at kultura ng pagkain sa China. Isa itong simbolo ng koneksyon sa kalikasan at galing ng tao na gawing pagkain, ang isang bagay na kasing delikado at kasing bihira ng pugad ng ibon. Number 6. Spider sa plato. Kung takot ka sa gagamba, baka ito ang ultimate food challenge para sa'yo. Sa ilang bahagi ng Southern China, ang deep-fried spiders ay isa sa mga paboritong street food. Uupa ang katawan, may galamay, may pangil at niluluto ito hanggang sa maging crispy sa mantika. Karaniwan itong makikita sa mga temple fair, lalo na sa Shandong Province, kung saan ang mga malalaking gagamba ay binabatera ng bahagya, piniprito at isinuserbe na parang chichirya. Sa mga matapang ang sikmura, para lang daw itong kumakain ng mani. Crispy ang mga paa at medyo malambot ang katawan na may kunting nati na lasa. Sa ibang lugar, pinapahanghang pa gamit ang Sichuan pepper para sa dagdag sipa. At dahil puno ng protein, iron at vitamins ang mga gagambang ito, naging bahagi na sila ng survival diet sa mga lugar na kapos sa tradisyonal na karne. Sa modernong panahon, naging simbolo ito ng katapangan at respeto sa likas yaman ng kalikasan. Number 5. Bamboo rats at bats. Noong unang panahon sa Southern China, ang pagkain ng bamboo rats at paniki ay hindi lang basta kafatwa. Ito ay paraan ng kaligtasan. Sa mga panahong kipit at kakaunti ang pagkain, umaasa ang mga tao sa mga hayop na madaling mahuli. Ang bamboo rats ay hinuhukay lang sa kanilang mga lungga, habang ang mga paniki naman ay kinukuha mula sa malalaking kuweba. Sa lokal na medisina, pinaniniwalaan ng marami na nakakatulong daw ito sa paghinga at enerhiya ng katawan. Niluluto ang bamboo rats sa masasarap na sabaw o inihahain na may herbs, habang ang paniki naman ay pinapalambot sa mahabang lutuan upang maibalanse ang malakas nitong lasa. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nawawala sa hapag dahil sa banta ng overhunting at mas mataas na awareness tungkol sa zoonotic diseases. Bagamat bihira na, ang kwento ng mga pagkaing ito ay nananatiling simbolo ng pagkamalikhain, pag-survive, at malalim na ugnayan ng tao sa kalikasan. Number 4. Duck Tongue Delight. Kung iniisip mong kakaiba na ang chicken feet, hintayin mong matikman ang duck tongues. Sa China, isa itong paboritong street snack na may kakaibang kombinasyon ng crispy sa labas at malambot sa loob. Niluluto ito sa paraan na parang sining. Binababad muna sa soy sauce, vinegar, at iba't ibang spices para mas kumapit ang lasa bago iprito hanggang sa maging golden brown ang balat. Hindi ito madaling kainin dahil may maliliit na buto sa loob. Pero para sa mga bihasa, worth it daw ang bawat nungya. Ang duck tongues ay hindi lang isang pampulutang pampatakam, kundi representasyon ng Chinese philosophy na walang sinasayang sa isang hayop. Ang dating bihirang putahe ay ngayon matatagpuan na kahit sa mga mamahaling restaurant. Sa bawat kagat, mararamdaman mong parang binabalikan mo ang isang culinary tradisyon na ginagawang kayamanan ang mga bahagi ng hayop na kadalasang itinatapon. Sa mga food lovers, ito ay isang crunchy challenge na hindi basta-basta malilimutan. Number 3. Pig Brain Hot Pot. Parang eksena sa isang sci-fi movie, pero totoo.
Ang utak ng baboy ay isa sa pinaka-inaabangang sangkap sa mga spicy hot pot sa Sichuan. Kapag nilagay ito sa kumukulong maanghang na sabaw, natutunaw ito ng dahan-dahan at nagbibigay ng creamy na texture sa buong pot. Tinatawag itong brain food, hindi lang dahil sa literal nitong itsura, kundi dahil sa paniniwala noong unang panahon na nakakapagpalinaw ito ng pag-iisip at memorya. Sa mga adventurous foodies, ang pig brain ay para lang daw tofu o bone marrow. Subtle pero rich ang lasa. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Dahil sa concern sa cholesterol at health risks, unti-unting bumababa ang popularity nito. Gayunman, sa mga lugar gaya ng Chongqing at Chengdu, patuloy pa rin itong hinahanap ng kagustong makaranas ng tunay na Chinese culinary adventure. Ang bawat subo nito ay parang pagbabalik sa libu-libong taong kasaysayan ng tradisyon, paniniwala at kakaibang panlasa. Number 2. Century Egg Shock. Mukha siyang panis na itlog na tila may amag at kulay berde ang yolk. Pero sa China, ang Century Egg ay isa sa pinakarespetadong delicacy. Tinatawag din itong preserved egg o 1,000-year-old egg na pinoproseso sa loob ng ilang linggo gamit ang clay, ash, salt at lime. Dahil dito nagiging jelly-like ang puti at creamy greenish-gray ang loob. Para sa marami, ito raw ang blue cheese ng Chinese cuisine. Matapang ang amoy pero puno ng umami. Kadalasang hinahain ito ng malamig kasama ng pickled ginger o tofu. O kaya naman ay isinasahog sa mainit na congee para mas lalong maging rich ang lasa. Isa itong patunay kung paano ginagawang espesyal ang simpleng sangkap sa pamamagitan ng matagal na proseso at tradisyon. Kahit marami ang nagdadalawang isip sa unang tikim, ang Century Egg ay hindi lang pagkain, ito ay bahagi ng kasaysayan, isang simbolo ng pagiging maparaan, at isang culinary challenge na kayang lampasan ng matapang ang sikmura. Number 1. Silkworms at Scorpions. Kung naghanap ka ng ancient super snack, hindi mo na kailangang lumayo sa silkworm pupay at grilled scorpions. Sa China, matagal na itong bahagi ng pagkain. Libu-libong taon na raw itong sinasalang sa kawali at tinutuhog para gawing street food. Ang mga silkworms ay piniprito hanggang sa maging crispy, habang ang mga scorpions ay iniihaw sa baga na parang barbecue. Pero hindi lang ito basta kakatwa. Puno ito ng protein, vitamins, at minerals. Ang silkworms ay naging mahalaga lalo na sa panahon ng taggutom, habang ang scorpions naman ay ginamit sa traditional medicine para gamutin ang sakit sa balat at pananakit ng katawan. Sa bawat kagat, hindi lang kakaibang lasa ang malalasahan mo. Mararamdaman mo rin ang koneksyon sa nakaraan, kung saan ang kalikasan ang pinanggagalingan ng kaligtasan. Sa panahon ngayon na nagiging popular ang sustainable eating, muling binibigyang pansin ang mga pagkain ito bilang alternatibo sa karaniwang karne, kakaiba, masustansya at puno ng kasaysayan.